Isang magandang araw po sa inyo lahat at narito po tayo. Ito po ay may kaparehas na title dati, The Sacrifice of Atonement, pero ito ay isang panibago pong pagdaragdag at panibagong lesson. Romans chapter 3 verse 21 to 26. Ano po? Ano pong sabi? But now the righteousness of God without the law is manifested, being witnessed by the law and the prophets. Even the righteousness of God, which is by faith of Jesus Christ, unto all and upon all them that believe, for there is no difference. Alam niyo po, napakalaga po nung sinasabi po rito ng Bible, ano po, na tayo po ay sa katwiran ng Diyos ay nahayag, ano po, yung batas niya, no? Yun po yung marker na kung anong gusto ng Diyos sa ating pong buhay. Pero ang Panginoong Hesus po, ay tinanggap tayo sa lahat ng nanampalataya at inaring matuwid, no? Walang pagkakaiba, sabi ran, sa verse 23. Pero sapagkat ang lahat ay nagkasala at hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Being justified freely by His grace through the redemption that is in Christ Jesus. Sa 25, whom God hath set forth to be a propitiation through faith in His blood, to declare His righteousness for the remission of sins that are past through the forbearance of God. Tiniis tayo ng Diyos. Kinuha niya ang pagkaasala. To declare, I say, at this time His righteousness, that He might be just and the justifier of him which believeth in Jesus. At upang italaga na tayo'y matuwid dahil siya'y namatay, tayo'y inaring ganap. Ano po? Ang matuwid para sa di matuwid at ang sabi ng Panginoon at ang di matuwid ay napawalang sala dahil sa matuwid si Jesus. Ano po? So, alam niyo po, yan po ang ibig sabihin ng atonement. No? Dahil sa harap po ng Diyos, ang kalagayan po ng tao ay ito lagi na natin napapag-usapan. Pero ang kalagayan po ng tao sa harapan ng Diyos ay guilty. Guilty. Ano po? Number 1 is guilty. Number 2 is come short of the glory of God. Kahit anong gawin ng tao, di magbibigay ng lugod sa Diyos. Bakit po? Kasi po, sabi ng James 2:10, sundin mo man ang 10 utos, masunod mo ang isa, ang siyam, ang isa'y hindi, ay kasalanan pa rin. At sabi po ng Efeso 2:8-9, for by grace are you saved through faith, and that not of yourselves, it is the gift of God, not of works, lest any man should boast. Kasi kung sa gawa, may magmamalaki ang tao. Ano po? Number 3, ang standing natin sa Diyos ay walang pag-asa. Bakit po? Kasi po, walang pwedeng magbayad na katulad ni Jesus dahil makasalanan tayo at nakakaisip, nakagawa, nakasalta, nakamana at bilang tao ay nasa mundong makasalanan. Our standing before God. Now, it is called missing the mark. Ano po ang missing the mark? Parang sa isang nagsushoot po ng araw, yung pana po ay hindi po tumama doon sa bullseye. Bakit po? Kasi po hindi po pwede sa Diyos yung ganito, Kung ang bullseye po ay yung gusto ng Diyos, yung banal, yung character ng Diyos na gusto niyang hindi nagsisinungaling, ganyan. Pero ang tao, sa pagsisinungaling pa lang, lampas na dun sa saktong gusto ng Diyos Ang tao mayabang. Ang tao talagang nagrebelde sa Diyos. Ang tao makagawa ng konting mabuti kumpara mo doon sa madaming niya nagawa is talagang sablay. Ano po? So, na-miss natin kasi ang standard ng Diyos. Ang standard po ng Diyos is righteousness and holiness. Ang standard po ng Diyos, bawal sa Kanya ang pangalunya. Standard ng Diyos, ang pagmumura. Ang standard ng Diyos, malinaw at tapat sa pag-iisip. Ano po? Sa standard po ng Diyos, ayaw niya ng nagnanakaw. Standard ng Diyos, ayaw niya ng may ibang Diyos-Diyosan. Ano po?
talagang ang tao po ay we miss God's standard. Salamat na lang po sa Diyos, ang standard ay especially kuha ng Panginoong Jesus. Kaya po, alam nyo, sa pag-aaral po na to, mahalaga ang krus. Okay? Pero may ilang mga bagay po na gusto po tayong tingnan. Sa mga keywords, fall short. Pero, bakit fall short? Isa pa po ay all have sinned. Lahat ay nagkasala. Hindi isang tao, hindi dalawa, lahat. Po, lahat, no? And the wages, ang kaberan, ay kamatayan. At pag sinabing kamatayan po sa Bible, spiritual at physical, ano po? So, salamat po, mayroong krus. Bakit po? Tingnan nyo ang pagkakaiba. Kung may kamatayan, may namatay para sa atin. Kung may nagkasala, mayroong Jesus Kristo na hindi nagkasala na namatay. At kung mayroong hindi nabibigay luwalhati, ang sabi po ng Matthew chapter 3, si Jesus, ang anak ng Diyos na lubos niyang kinalulugdan. Kaya pag ang Panginoong Kristo po ay nasa puso ng isang tao, doon lang po siya magiging kalugod-lugod talaga sa Diyos. Doon lang magbabago ang kanyang standing, John 1:12, anak ng Diyos. Efeso 1:13, may bagong buhay, 2 Corinthians 5:17. Kaya alam niyo, sa pag-aaral po nito, napakalinaw po na ang kailangan natin ay si Jesus. Nawa po, tinanggap na natin siya ang kanyang kaligtasan. At nawa po, nakita natin ang kahalagahan, ang totoong kahalagahan ng krus ng Kalbaryo. Ako po humingi ng pasensya dahil parang paminsan may ulit na nasasabi, pero alam niyo, maganda yung nauulit, maganda po yung nalilinaw. Ano po? Dahil mas nagiging importante at mahalaga yung ginawa ng Panginoon para sa atin. Ito po muli si Pastor Paul Borja nagsasabing kailangan natin ang Panginoon. Nawa, na-appreciate mo ang ginawa ni Jesus sa araw na ito. Maraming salamat po. Papuri po